Panginoon. Amen? Na-excite po akong i-discuss po itong pag-aaralan natin ngayon, more on, ngayon lang ako gumawa ng ganito, no, na puro picture siya. Usually, alam niyo naman, no, mas sanay po ako na nagpi-preach yun na tuloy-tuloy. So, pero mahalaga rin po minsan may nabi-visualize tayo. Naniniwala po ba kayo ron? Kasi last time, di ba, nagturo ako about imagination, no, na may bini-visualize tayo. So, I have decided na magkaroon tayo ng mga i-visualize ngayon na mga pictures. At ang i-discuss ko po is from Genesis to Revelation. No, so mga tatlong araw tayo dito at 2 oras, mga ganon. So, welcome po sa lahat. Hallelujah. Especially dun po sa mga kapatid natin na patuloy na nag-i-invite. Hallelujah. Isa sa pinaka magandang bagay yung makapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? Do you agree? Amen. So, ready na po ba tayo? Amen. Hallelujah. Praise God. Welcome, Baby Bell. Ang ganda-ganda. No, bata pa lang, ang ganda na, lalo na pag lumaki yan, sigurado ako. Hallelujah. Walang anak ng Diyos na hindi maganda. So, ang title po natin, hallelujah, praise God, Past and the Furious. Past, present, and future. No? So, alam niyo na, ibig sabihin niyan, di ba? Yung past, yung present, at yung future. Pero biblical. Kung ano yung mga nangyari, no, na dinidescribe ng Bible, so we will run through yung mga nangyari in the past, yung mga nangyayari ngayon, at yung mangyayari sa hinaharap. So, na-excite po ba kayo? Start na po tayo. Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Alam nyo, ang Diyos walang pasimula eh. May mga, minsan may nakikita akong mga sa discussion, may mga Q&A. No? Kung ang Diyos ang creator, sino nag-create sa Kanya? That is a foolish question. Kasi Diyos yun eh. Ang Diyos, hindi create yan. He creates, pero sa Kanya walang nag-create. He existed before time. Siya nagpauso ng oras. Kung meron tayong oras ngayon, dahil sa Kanya. Pero before, wala namang oras sa Diyos. Before time, nandun na siya. Paano natin i-describe? Hindi natin kayang i-describe. Diyos yun eh. Paano natin iisipin kung paano siya nagsimula? Huwag mong isipin dahil wala siyang simula. So, pero etong mundo na nakikita natin, tinitira natin, yung sangkalangitan, yung universe, create siya ng Diyos. Sabi ng Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. At hindi lang yon. Alam natin, nag-create ang Diyos. Yung earth, sineperate niya yung water sa lupa. Yung tubig, tinawag niyang seas o oceans. Then yung lupa is earth. Then, sa pagitan, heavenly. So, yan po yung mga create ng Panginoon. Nakikita niyo po ba? Yan po yung perfect creation ng Diyos from the very beginning. God who is perfect created a perfect universe, a perfect world for a perfect man to live in. Yung Diyos na perfecto nag-create ng perfect universe. Naniniwala po ba kayo doon? Napakaganda ng creation ng Panginoon. Amen? Maging yung taong create niya is perfect. Yung unang tao, yung ninuno natin si Adan, is perfect. Nung hindi pa pumapasok yung kasalanan, lahat ng create ng Diyos is good, good, good,
and very good. Yun po description ng Bible. So nakita nyo, napakaganda ng mga creation ng Panginoon. Amen? Alam ko, karamihan sa atin, no, pag napupunta tayo, especially sa nature, pag nakikita natin, di ba? Namamangha tayo sa ganda ng creation ng Panginoon. Hallelujah. Na-create din ng Diyos ng mga hayop. Na-create din ng mga ibon, aso. No? Napakaganda ng creation ng Panginoon, iba't ibang klase, iba't ibang kulay, iba't ibang hugis, at buhay. Hello? Ayun yung dalawang aso. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, makikita po natin dyan, no? Create din siya ng mga, meron pa ba niya? Mga puno. Ayan. Di ba? So, makikita po natin perfect ang creation ng Diyos. Napakagaganda. Marami pa. No? Konti lang yung nakuha kong picture. Pero, doon pa lang mabivisualize natin, no? Yung perfectong Diyos nag-create ng perfectong tao at nilagay niya sa perfect environment. Grabe. Napakaganda ng create ng Panginoon. Pero alam natin yung nangyari. Di ba? Dahil ang Diyos, no, create niya yung tao na perpekto, binigyan niya rin ng karapatang mag-decide. Kasi, kung walang will ang tao, hindi matatawag na perfect eh. Makukontrol kasi. So, yung taong create niya, sino yun? Si Adan at si Eva, may sariling kalooban yun. Pwede silang magpasakop sa Diyos na nagbigay sa kanila ng napaka mabubuting bagay. Pero pwede rin silang magdesisyon na sumuway. Kasi, kung walang pagsuway, kasi di ba, nakalagay sa Bible, naglagay ang Diyos ng dalawang klaseng puno sa Garden of Eden, maliban sa maraming punong create niya, may puno ng buhay, tree of life, at meron ding tree of knowledge of good and evil. Sabi nung iba, bakit naglagay pa kasi ang Diyos nun eh? Kaya nung sumuway si Eva, nagkasala ang tao, pumasok lahat ng pangit sa buhay ng tao, sumpa. Hindi na lang kaya dapat tinanggal na lang ng Diyos yung para perfect lahat. Pag walang chance na sumuway, hindi mo masasabing sumunod. Pag walang chance, walang option, pag there are no other option, paano mo masasabing yung tao sumasamba sa Diyos? Eh wala namang other option na sumuway siya. So, kaya naglagay ang Diyos doon, hindi para magkasala si Eva at si Adan, kundi para ma-prove ng tao na siya ay grateful sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mabubuting bagay na pinagkaloob ng Diyos sa kanya, pero alam natin, nag-fail eh. Nag-fall. Diba? Sumuway si Eva, sumuway si Adan, at dahil doon, nagkaroon po ng destruction, hindi lang sa buhay nila. Perfect yung buhay nila, pero nagkaroon sila ng kamatayan. Dapat wala pong kamatayan ng tao. Kasi yung Diyos na lumikha is eternal, create yung tao in the image and likeness of God. Pero nung pumasok na yung kasalanan, nag-start na pong mamatay ang tao. Kasama po yun sa bunga ng kasalanan. At hindi lang po yung bunga ng kasalanan, marami pa pong binunga yung pagsuway na yon. Nagbunga ng sakit karamdaman. Dati wala namang sakit karamdaman eh.
nagbunga ng kahirapan. Sa garden, wala namang kahirapan doon. Napakaganda, napakasagana. Napaka-perfect. Pero nagkaroon na ng mga tinik, no? Nagkaroon na ng paghihirap yung tao. Maging sa panganganak, sinabi ron. Pag manganganak, kaya ang babae, di ba? Nagle-labor, dati wala naman. Lahat ng hindi maganda, lahat ng pasakit, lahat ng pangit, lahat ng corruption, pumasok na dahil pumasok na yung kasalanan. Grabe, no? So, hallelujah, nagpatuloy ang tao, downfall, generation after generation, nagkaroon ng anak, sila Eva at sila Adan. Dumami ang tao, hanggang sa dumating tayo, after 1,600 years, no, dumami, kumapal na tao sa buong sanlibutan. At dumating yung time ni Noah. Sino nakakilala kay Noah? Yung humati ng dagat, nagpadaan ng malaking barko. Si Noah, yung pinakreate ng Diyos ng malaking arko, di ba? 1,600 years after ni Adam, after ng creation, dumami ang tao. Alam nyo, description sa Bible, sa Genesis chapter 6, verse 5, ganito po dinidescribe. Pakilagay nga natin. At nakita ng Panginoon, and God saw that the wickedness of man was great. Grabe. Nakita daw ng Diyos na yung kasalanan o yung kasamaan ng tao matindi na. Was great in the earth. And that every imagination of thoughts of his heart was only evil continually. Lahat daw ng iniisip niya sa kanyang isip, sa kanyang puso, puro kasamaan na lang. Biruin nyo, ang description ng Bible, makapal na tao sa mundo. Makapal na. Hindi, marami ng tao. Pero ang iniisip niya, puro kasamaan na lang. Continuously, puro, ang desire ng puso niya, puro, tignan niyo po, nag-create ang Diyos ng perfect human being, nakamukha niya, kahawig niya, pagpasok ng kasalanan, nag-start, yung kasalanan na yun, nag-evolve, sumama ng sumama, hanggang sa lahat ng tao. Ang iniisip na lang, puro kasamaan. Wala namang kasamaan, create ang Diyos. Hindi sa Kanya galing yung evil na yan. Galing yan sa demonyo na nag-deceive kay Eva. Pero dumating yung time, lahat ng tao, ang kaisipan, ang puso, puro kasamaan na lang. So, isa na lang ang nakita niyang matino. Si Brother Jason. Si Noah. So, tinawag niya si Noah, alam natin ang istorya, pinabuild niya ng ark. Alam niyo po, pinapakita rito sa istorya ni Noah, biyaya ng Diyos. Tanong niyo ako, bakit? Alam niyo ba habang ginagawa niya itong arko na to, alam niyo kung gaano katagal niya ginawa? 120 years. Niyang binuo. Kasama niya yung pamilya niya. 3 anak, yung asawa ng anak, at yung asawa niya, 8 sila. Binuo nila yan for 120 years. Pero, habang binubuo to, ang description ng Bible, nag-pre-preach sila. Nangangaral sila sa mga tao, na ang tao magsisi dun sa kasalanan nila, doon sa masamang puso nila at magbalik loob sa Creator na walang ibang inisip kundi pawang kabutihan. 120 years. Kaya matatawag nating biyaya eh. Pero,
Ano ginawa ng tao? Nakinig ba? Sa kabila ng napakatagal na panahon na nag-pre-preach sila Noah, walang nakinig. Sa dami ng tao, walang naniwala sa kanila. Para ngayon, patuloy nating pinipreach yung mabuting balitang ginawa ni Jesus Christ para iligtas ang tao. Pero maraming tao walang pakialam eh. Thank God doon sa mga nagre-response. Thank God sa mga naniwala at patuloy na naniniwala. Pero hindi lahat ng tao naniniwala. Tulad nung panahon ni Noah. Alam natin, dumating yung flood. Amen? Sino na save? Si Noah lang at pamilya niya. Wala nang ibang na-save. 8 lang sila. Kahit isa doon sa mga sinera nila, walang na-save. Lahat napahamak. Talagang sila lang ang na-save. At kasama yung mga hayop. Bakit sinama ng Diyos yung mga hayop para hindi na uli siya mag-recreate? Minsan lang nag-create ang Diyos. At yung create niya, nag-i-evolve yun. Nag-create siya ng puno, hindi na uli siya nag-create ng puno. Bakit? Yung puno na yon may seed. Pag yung seed bumagsak sa lupa, tumutubo, nagiging puno, hanggang sa dumami. Tignan niyo yung hayop, nanganganak. Nung nag-create ang Diyos ng hayop, hindi na uli siya nag-create, nag-e-evolve yun. Dumadami. Nung nag-create siya ng isda, hindi na uli siya nag-create. Isang beses lang nag-create ang Diyos. At yung create niya, tuloy-tuloy yun, perpetual yun. Dumating yung flood, nag-start uli ang civilization sa pamamagitan ng isang pamilya. Pamilya ni Noah lang. Doon nag-start uli ang civilization ng tao. Hanggang sa dumami uli ang tao, ang Diyos patuloy na gumagawa, nangungusap. Gusto ng Diyos ipakita sa tao yung original na plano niya. So from time to time, nagre-raise up ang Diyos ng mga tao, tulad nila Abraham. Nagre-raise up siya para ipakita doon sa mga, the rest of the people, ganito ang plano ng Diyos. Ito yung kingdom na gusto ng Panginoon. So, ni-raise up niya si Abraham, si Isaac, si Jacob. Ni-raise up niya sila King David. From time to time, sila Elijah. Nagre-raise up ang Diyos para ipakita sa mga tao yung sistema na gusto ng Panginoon, yung plano na gusto ng Panginoon. Yan, kilala niyo yan? Sino pa? Si Daniel, si Joseph. Napakaraming ni-raise up ng Diyos para tawagin ng tao. Si David, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Alam niyo ba yung mga istorya na yan sa Bible? Alam niyo, etong mga taong to, hindi to katang-isip at hindi to cartoons. They are real people, tulad mo at tulad ko. Kaya gusto ko nga ilagay mga picture dyan, yung mga totoong tao. Bakit? Mga totoong tao to na ginamit ng Panginoon para kausapin the rest of the people na ito ang plano ng Diyos. Ganito ang gusto ng Diyos. Ganito ang kalooban ng Diyos. Ganitong kaharian. Ganitong klaseng buhay, yung masagana, yung pinagpala, yung magandang klase ng buhay. So, sila yung mga tao, babae, lalaki, dalawa lang ang ginamit ng Panginoon. Amen po ba? Babae at lalaki. Sila Ruth, sila Jashel, no? At marami pang iba. Hallelujah. So, they uphold righteousness and show the kingdom life. Lumakad sila sa katwiran, sa kabila na ang mundo, opposite. Pero sila, they uphold righteousness. Ang tinayuan nila, yung kalooban ng Diyos.
Sa kabila na ginagawa ng mundo, puro kasamaan. Pero itong mga sila Daniel, tumayo sa katwiran ng Panginoon. Lumakad sila dun sa alam nilang gusto ng Panginoon at pinagagawa ng Panginoon. They uphold kingdom life. Yung kingdom ng Diyos, yun ang pinamuhay nila. Kahit, uulit-ulitin ko, kahit yung ginagawa ng ibang tao is opposite. Parang sa mundo natin ngayon, napakarami. Ang takbo ng sanlibutan. Hindi ka, pag sumabay ka dyan, kakainin ka ng buo niyan. Kung paganyan ang takbo ng mundo, ang takbo ng mga anak ng Diyos, ang buhay ng mga anak ng Diyos, opposite, pakabila. Kaya minsan, makakadama ka ng pressure. Bakit? Opposite ka eh. So may pressure talaga. Nakakita ka na bang isdang lumangoy ng opposite sa ilog? May pressure yan. Pero, pag nagploplo ka lang sa ilog ng kamunduhan, parang ang dead fish lang. Patay na isda, natural yan, magplo yan. Pero ang mga anak ng Diyos, tulad nitong mga taong to, kamukha nitong storya na to, kay Shadrach, Meshach, Abednego, mga tatlong kaibigan ni Daniel, nagpagawa si Haring Nebukadnezar ng malaking estatwa at pinag-utos sa buong sanlibutan, pag tumunog yung mga musical instrument, lahat luluhod at sasamba doon sa pinagawang napakalaking gintong estatwa. Eto tatlong to, may totoong pananampalataya sa Diyos. Hindi sila lumuhod. So ano ginawang hatol nung hari? Pinatapon sila sa pugon. Alam niyo kung gaano kainit yung pugon na pinagtapunan sa kanila? 7 times pinainit. 7 times. So, yung naghagis sa kanila, tinali sila, hinagis sila. Yung naghagis sa kanila, wala pa nga sa apoy, namatay na sa sobrang init eh. Ganun katindi yung init. Hindi dumapo sa apoy yung naghagis ha. Nandun sila sa labas ng pugon, yung naghagis. Hindi man lang naapoy yan eh. Pero sa sobrang init, namatay eh. Yung mga naghagis. Pero yung tatlo, nagpatintero sa loob eh. At nung silipin ni Nebukadnezar, ni King Nebukadnezar, mga real people po to. Ulitin ko, hindi lang to basta karakter. Nung sinilip nila, 4 yung nakita nila sa loob. Hindi na 3. Sabi nila, at yung isa, parang anak ng Diyos. Sino yun? Sino pa? Di si Jesus Christ. Pag tumatayo ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, hindi ka naman iiwan ng Panginoon eh. Amen po ba? Lumabas sila dyan, sa pugon na yan. Yung buhok nila, hindi nasunog eh. Hindi nag-amoy sunog. Maging yung mga damit nila eh. Ganon sila prinoteksyonan ng Diyos. Bakit? Makapangyarihang Diyos yung pinananampalatayaan nila eh. Amen? So, pero sa kabila niyan, sa kabila ng mga pinadadala ng Diyos, ng mga propeta, ng mga judge, ng mga hari, ng mga lingkod niya, patuloy pa rin po yung kasalanan. Sabi sa Romans chapter 5 verse 14, buksan natin. Nevertheless, death reigned. Sabi mo nga, death reigned. Naghari pa rin yung kamatayan from Adam to Moses. Even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Paliwanag ko. Sa panahon ni Adam, dahil nagkasala siya, lahat ng salinlae, dumating nga sa panahon ni Noah, di ba, hanggang bumaba, hanggang umabot sa panahon ni Moses, kahit may mga nire-raise up ang Diyos, pero ang naghahari pa rin kamatayan sa buhay ng tao. Kahit yung mga taong to, hindi nagkasala ng katulad ng pagkakasala ni Adan. Bakit ang kamatayan pa rin na naghahari? Simple lang. May kasalanan eh.
Nakaplag ang tao sa kasalanan, parang meron ba tayo? Parang plinag mo dyan, so ang dadaloy dyan, puro kamatayan lang, walang buhay. Diyan ka nakaplag eh. So kahit minsan ang tao hindi naman nagkakasala tulad ng kasalanan ni Adan, pero ang dumadaloy sa buhay niya, death pa rin. Yan po nakalagay. Amen po ba? Nagre-raise up ang Diyos ng mga tao, pinapakita niya yung buhay, yung kingdom life, pero death pa rin ang naghahari sa buhay ng tao. Bakit? There is still sin. Pero itong mga lingkod ng Diyos na to, marami sa kanila nag-prophesy. May darating na Messiah na magpapalaya sa atin sa kasalanan. Tutubo sa atin sa kasalanan. And after 4,000 years, nung create ng Diyos ang sanlibutan, may isang anghel na pinadala ang Panginoon, si Angel Gabriel, kinausap ang isang dalaga na ang pangalan ay Mary. At binalita kay Mary yung plano ng Diyos. Na ano? Yung Diyos na makapangyarihan, bababa sa lupa. Mag-aanyong tao. Magkakatawang tao. At siya ang gagamitin. Ang kanyang sinapupunan ang gagamitin. Sa paglabas ng tagapagligtas na to. After 4,000 years. Then, pinanganak ang Panginoon. Pinanganak ang ating tagapagligtas. Sino yun? Wala nang iba. Walang ibang tagapagligtas. Hindi yung sarili mo. Hindi yung husay mo. Hindi yung diskarte mo. Hindi yung kabutihan ng tao. Hindi religion. Hindi samahan. Hindi leader. Isa lang ang tagapagligtas, si Jesus Christ lang. Sa silong ng langit, walang ibang pangalang binigay na sukat makapagliligtas sa tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dumating ang tagapagligtas, pinakita niya kung anong klaseng buhay ang plano ng Diyos sa tao. Nagpagaling siya ng may sakit, bumuhay ng patay, nag-provide sa mga nangangailangan. Amen? He comfort the weary. Inaliw niya yung mga napapanglaw, yung mga malulungkot. Binigyan ng Diyos ng pag-asa at yung makasalanan pinatawad ng Panginoon. Minahal niya lahat. Yan ang ginawa ng Panginoon. Yan yung ginawa ng tagapagligtas. At ultimately, binigay niya yung buhay niya. Binigay niya yung buhay niya. Tung Diyos na nagkatawang tao, walang kamatayan, pero nung nagkatawang tao, inalaw niya, sinubject niya. He subject himself to death. Walang kamatayan ang Diyos. Hindi na mamatay ang Creator. Pero nung nagkatawang tao siya, He subject Himself na mamatay. Para ano? Para sa'yo. Para sa akin. Para sa lahat ng tao. Para ano? Para tapusin ang kapangyarihan ng kamatayan. Para tapusin ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng tao. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Naghirap ang Panginoon. Grabe. Beyond. Sobrang paghihirap. Sabi ng Isaiah, hindi mo na siya makikilala. Yung nakapako sa krus, hindi na makikilala. Sa sobrang wasak-wasak lahat. Wasak lahat. Diroy mo, Diyos yan. Pero ganyan yung ginawa niya para sa atin. Para ano?
Lumaya tayo sa kasalanan. Hallelujah! Para yung pagkakaplag ng tao sa kasalanan, mahugot at iplag ng Diyos sa buhay para ang buhay ang dumadaloy sa tao at hindi nakamatayan. Pagpapala ang dumaloy sa tao, hindi na sumpa. Ginawa ng Panginoon. Yan sakripisyo na yan. Para daluyan tayo ng buhay. Bakit? Sa simula't sa pool, wala siyang create na hindi maganda. Puro kagandahan. He created only beautiful. He only created life. So sa lahat, at hindi na natiling namatay ang Panginoon, after 3 days, alam natin, nag-resurrect siya. Para patunayan, bayad ka na. Tapos na ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Malaya ka na. May pag-asa na ang tao na ma-restore sa totoong plano ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. So, yung mga nanampalataya sa Panginoon, 2 Corinthians 5:17, alam natin tong verse na to, yung mga sumampalataya sa Savior, naging ano? Therefore, if any man be in Christ, yung mga sumampalataya kay Jesus Christ, he is a new creature. Hindi na ikaw yung dating ikaw na alipin ng kasalanan, binago ka na. Isa kang bagong nilalang. Kung dati ang dumadaloy sa'yo, kamatayan, sumpa, sakit karamdaman, kahirapan, lahat ng pangit, dahil nakaplag ka dun sa old nature mo, pero nung kumilala ka sa Panginoong Yesus, nilinis ka sa kasalanan. At ang ginawa kang isang bagong nilalang. Isa kang bagong nilalang. 2 beses nag-create ang Diyos nung una, nung create niya tong universe at mundo na to. At yung tao. At hindi na uli siya nag-create maliban nung nag-create siya sa mga taong sumampalataya kay Jesus Christ. Create niya anew. Tinanggal yung dating ikaw, yung DNA ni Adan, hinugot sa'yo, yung makasalanang DNA, tinanggal ng Diyos sa'yo, at nilagay ng Diyos sa'yo yung DNA ng kanyang anak. Kaya nanahan ang Espiritu Santo sa'yo. Amen? Pinild ka ng kapangyarihan ng Panginoon, binigyan ka ng mga gifts and mga talents, ng fruit of the Spirit, nanahan yung Godhead do sa mga new creation na create niya. Kaya ano dadaloy sa'yo, kapatid? Buhay! Amen? Kaya yung mga sumampalataya sa Panginoon, ano sabi niya? Di ba? Kinumand nila, ipangaral nyo ang Ebanghelyo sa sanlibutan. Pagalingin nyo ang may sakit. Hello! Sabihin nyo sa mga mahihirap para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Buhay. Dahil pinuno ka ng Diyos ng buhay. So imaginein mo, kapatid. Imaginein mo, ang buhay mo ngayon, hindi dinadaluyan ng kamatayan at sumpa. Kung ang sakit, minsan may mga sakit na nakakahawa, pero yung kapangyarihan mo, nakakahawa yan. Yung buhay na nasa iyo, nakakahawa yan. Contagious yan. Imagine mong ganun, hindi yung ini-imagine mo na yung sumpa pa rin, yung pa rin ang lumalabas sa'yo, takot pa rin, hindi ka dinisign ng Diyos dyan. Hello, mga anak ng Diyos! Ginawa kang tagapagmana ng Diyos ng kanyang kaharian. Amen po ba? Sabi ng Isaiah 60 verse 1 and 2. Lagay muna natin to. Arise! Shine! Bakit ka pinagliliwanag?
For thy light is come. Dumating kasi sa iyo yung liwanag, si Jesus Christ. Kailangan mag-shine ka, ikaw yung ilaw at asin ng sanlibutan. And the glory of the Lord, saan makikita ang glory ng Diyos? Sa creation lang ba? No. The glory of the Lord is risen upon you, nasa iyo. Ang kaluwalhatian ng Diyos nasa mga anak ng Diyos. Ano? Next verse. For behold, darkness shall cover the earth. Kung nakikita nyo na sobrang korupsyon, sobrang krimen, ang sanlibutan, sinabi na po ng Bible yun. Darkness shall cover the earth and gross darkness the people. Sobrang kadiliman ang babalot sa tao. Kaya kung may mga kasalanan ngayon na grabe na, natural po yan sa sanlibutan. Gross darkness ang babalot sa mundo at sa tao. But the Lord shall arise upon you, and His glory shall be seen upon you. Kung ang mundo pasama ng pasama, ang mga anak ng Diyos paliwanag ng paliwanag. Kung ang mundo padilim ng padilim, ang mga anak ng Diyos nagliliwanag sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ikaw ba yun? Diyan ka dinisign ng Panginoon. Hindi yung magploplo ka kung saan pumupunta ang sanlibutan. Hindi ka dinisign ng Diyos dyan. From the very beginning, ang kasamaan na hindi galing sa Panginoon. Dinisign ka ng Panginoon para magliwanag sa madilim na mundo na ito. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa! That is the reality. Yan ang design sa'yo ng Diyos. Amen? Kaya wag mong piliting wag mong pilitin na sabayan ang takbo ng sanlibutan. Hindi ka dinisign ng Diyos dyan. Yung iba tuwang-tuwa pa pag nakakapag-flow sa sanlibutan. Pero hindi yan ang design sa'yo ng Diyos, kapatid. Iba ka. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Yan ang present ngayon. The church. The kingdom people. Eto tayo. Yung diniscuss ko kanina is in the past. Eto yung present, the church. The church age. The new creation, yung mga anak ng Diyos na gagamitin niya sa ibabaw ng sanlibutan. Then, punta tayo sa upcoming. Punta tayo sa future. Sabi ng Bible, ang Diyos babalik uli. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 20 and 21. Ito na yung future. For our conversation is in heaven, our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior. From heaven, we are looking for the Savior, the Lord Jesus Christ. Bakit? Babalik siya. Who shall change our vile body, na babaguhin niya itong katawan na to na mahina, that it may be fashioned like unto His glorious body. Pagbalik ng Panginoon, etong katawan na to, na namamatay, humihina, nabubulok, ay papalitan ng Diyos at itutulad niya sa katawan niyang maluwalhati. Walang kamatayan, hindi nanghihina, hindi nasisira, incorruptible, maluwalhating katawan. Salamat doon sa tatlong na-excite. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Ang Panginoong Hesus babalik uli. All over the Bible, kasi ako may mga nakalungkot man, no? May dati kaming kasamang pastor, hindi naniniwala rito. Sabi, bumalik na raw si Kristo. Basic eh. Ang tagal ng pastor noon. Sabi, ano hinihintay niyong babalik? Sarap sungal-ngalin eh, kung hindi lang pastor eh. Sabi ko, basic!
na ba yung katawan mo? Hindi pa. O, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kasi pagbalik ng Panginoon, itong katawan na to, in an instant, babaguhin ng Panginoon. Anong hindi babalik? So, ingat kayo sa mga aral, kahit galing pa sa mga sinasabing mga, hindi lahat ng aral tama. Tignan mo yung pastor na yun. Diba, dapat biblical basis tayo, ang Diyos babalik uli. At sa pagbabalik ng Panginoon, tatanggalin ng Diyos yung kamatayan sa katawang ito. Hello? At ito mangyayari sa sanlibutan. Sa 2 Peter chapter 3 verse 7 and 10. Nakikita niyo yan? Nakikita niyo yan? Alam niyo ako itong mundo na to, ang daming magagandang building, di ba? Naglalakihan. Ang daming magagandang create ng tao dito, di ba? Pero alam niyo kung saan nakadesign tong mundo na to? In the future, dyan. Totoo ba yan, pastor? Tingnan natin sa Bible. Sa 2 Peter chapter 3 verse 7, saka verse 10. But the heavens, the earth, which are now, by the same word, are kept in store. Nakahanda na to. Nakaprepare na to. Reserved unto fire against the day. Singular day. Hindi days. Darating ang isang araw na magkakaroon ng judgment and perdition of ungodly men. Sino ungodly men? Hindi ikaw to. Ito yung mga taong hindi sumampalataya kay Jesus Christ. Magkakaroon ng distraction, matinding distraction. Tong mundo, naka-reserve to sa fire. Kung nung panahon ni Noah, ni-reserve sa flood, sa water, sa panahon natin, naka-reserve to sa fire. To judge the ungodly men. Pero, ito yung mga taong ayaw sumampalataya, walang pakialam sa Savior, sa kabila ng sacrifice na ginawa niya. Hindi pa rin nanampalataya yung mga tao. So, tignan natin yung picture, Nel. Lagay natin. Distraction po mangyayari sa mundo. Ayaw nyo? Wala namang may gusto niyan pero diyan talaga papunta. Ayaw natin yan. Pero nakatalaga na dyan Parang nung panahon ni Noah, ayaw naman nilang bumaha. Pero nangyari Kasi, yun na yun Amen? Tuloy mo nga yung 2 Peter. But the day of the Lord will come. May day of the Lord. Singular day, single day. May day ang Diyos na babalik siya. The day of the Lord will come as a thief in the night. Hindi inaasahan to ng mga tao. Parang yung magnanakaw. Inaasahan ba ng mga tao yan pag nagnakaw sa bahay? Wala. Ganon din ang pagdating ng araw ng Panginoon as a thief in the night. Parang magnanakaw sa gabi. Mahalaga yon, kaya diniin ko, yung word na night is unbeliever. Because we are the children of the day. Sabi ng Timothy. Darating ang araw ng Panginoon na parang magnanakaw sa kanila. Pero tayo, hindi tayo magugulat. Bakit? Mga anak tayo ng Diyos Prepare tayo para sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Yung distraction, yung wickedness, yung evil na tribulation na mangyayari sa mundo, hindi para sa mga anak ng Diyos yun. Palakpakan natin si Lord. He will come as a thief in the night, which the heaven shall pass away. Wow, yung nakikita nating heaven, the first heaven, the universe, yun yung second heaven. First heaven is the atmosphere. It will pass away. With great noise, matinding ingay o tunog. And the elements, ano yung mga elements? Yung nakikita yung mga building,
yung mga gawa ng tao, shall melt with fervent heat. Mapupugnaw yan, matutunaw lahat yan, kapatid. Hindi ako may sabi niyan, si Lord. So, dyan po nakadesign ang mundong to. Huwag mong pakamahalin ang mundong to. Diyan nakadesign ang mundong to. It will melt with fervent heat, matinding init. I don't know kung anong fervent heat yan. Kung ano yan, kung nuclear ba yan, I don't know. Basta sinabi, init, pupugnaw, apoy. Yan ang pupugnaw sa mundo. Yan ang wawasak at pupugnaw sa mundo. The earth also shall, and the works that are therein shall burn up. Masusunog lahat. Lahat ng gawa ng tao. Parang malungkot kayo. Tuloy natin. Pero alam nyo ba, sige, tuloy mo, Niel, tuloy mo. Diyan sa mga verses na yan. Seeing then that all these things shall be dissolved. Lahat madidissolve, no? What manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Bakit magpapatuloy pa tayo sa paggawa ng katwiran at kabanalan? Madidissolve naman pala lahat yan eh. Bakit lalakad pa tayo sa kalooban ng Diyos eh? Madadamay din naman pala tayo dyan. Sino nagsabi sa'yo? Hindi nga eh. Next verse. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved and the elements shall melt with fervent heat. Paulit-ulit si Peter kasi sigurado siya eh. Next verse. Nevertheless, we, hindi they we, mga believer, mga sumasampalataya kay Jesus Christ, sino yun? Yung iba? Hindi? Hindi kayo sa we. Baka they kayo. Nevertheless, ganun pa man, we, sino yung mga we dito? According to His promise, look for new heaven and a new earth wherein dwelleth righteousness. According sa promise ng Diyos, gagawa siya ng new heaven and new earth. Pakita natin yung preview. Daniel. Hallelujah. Ayan, no? Although, mas maganda dyan, sigurado ako. Pero at least, meron tayong picture. Gagawa ang Diyos ng new heaven, new earth, kung saan nagdwell na lang dyan, puro righteousness. Wala nang evil dyan. Walang kasamaan dyan. Amen? Yan ang naghihintay sa mga anak ng Diyos. Mabubuhay tayo for all eternity. Hindi na bibilangin ang taon mo dyan. At makikita natin yung mga relatives natin, kung sila'y sumampalataya, tulad ko, yung father namin, no? Matagal na siyang nawala. Pero one day, makakasama namin siya for sure. At hindi na kami magkakahiwalay dun. Sobrang saya. For eternity. At ang sabi ng Revelation chapter 21 verse 4, patapos na po tayo. And God shall wipe away all tears from their eyes. Papahirin ng Diyos lahat ng luha sa ating mata. There shall be no more death. Wow. Wow. Wala nang death. Neither sorrow, wala na ring malulungkot. Wala nang mananakit ng damdamin mo. Wala nang pag-iyak, pagtangis. Wala na ring pain. For the former things are passed away. Amen po ba, mga anak ng Diyos? Ngayon, may panonoorin tayong video. No, napanood ko lang to, matagal na panahon na, pero nakita ko kasi ang gaganda ng mga pinakita niyang mga picture, no? Para ma-imagine din natin, makatulong sa imagination natin yung future na kalalagayan ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. So nakita po natin, although ang
hinahanda po ng Diyos is indescribable. No, hindi natin kayang i-describe yung beauty, yung splendor, yung glory. Pero there are biblical verses na nagdi-describe din ng future habitation natin, ng sangkalangitan. So nakita po natin, no, yung ganda, although yung mga picture na yon, create lang din yan. So definitely, kung yan na-create yung ganyang kaganda, yung beauty na ganyan, na-create ng mind ng tao, yung hinahanda ng Diyos is beyond the mind ng tao. Kaya mga kapatid, ito po, sabi nung gumawa nito, ito yung naka-reserve sa mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Isang verse, last verse, yung huling book, huling chapter, last 2 verses nung huli na yon, ganito po sinasabi. Revelation 22, verse 20. Ito na po yung kahuli-hulihan sa Bible. Itong last 2 verses na to. He which testifieth these things said, surely I come quickly. Surely babalik ang Diyos ng mabilis. Amen. Even so, come, Lord Jesus. So, dito sinum up yung buong scripture sa pagbabalik ng Panginoon. Darating ang time na ang Diyos babalik, kukunin na tayo, lalagay tayo sa isang napakaganda, unimaginable place. At magkakasama-sama tayo doon for all eternity. Kasama natin yung mga kapatiran natin sa ibang parte ng mundo na to na kumilala sa Panginoong Hesus. Magsasama-sama po tayo doon. Puro kaligayahan. So, ipagpapalit ba natin yan sa pansamantalang ino-offer ng sanlibutan na papunta sa distraction? Alam ko, hindi nyo ipagpapalit yung inahanda ng Panginoon. Amen? Tayo na po tayong lahat. The best na palakpak sa Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Panginoon, ano pa masasabi namin kundi salamat? Purihin ka sa iyong kabutihan mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga darating na panahon. Wala kang katulad. Ikaw ang nag-iisang tagapagligtas. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang ibang nilais, kundi bigyan kami ng pinagpalang buhay, masaganang buhay, perfectong buhay. Maraming salamat, Panginoon Diyos. What you prepare for us is indescribable. Amen. At habang nandito po kami, inaalaw mo kami na mabuhay sa ibabaw ng mundo ito, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay. Kung paano mo kami pinagpala, pinalakas, kung paano mo kami niligtas, magliwanag ng buhay na ito, Panginoon, para sa ibang tao. We are staying here for a mission, Lord. Nandito kami for a purpose. Salamat, dakilang Diyos, sa pagkakataon ito. Maraming salamat. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na huwag sa aming kaisipan at sa aming puso. The reality, the spiritual reality na pinagkaloob mo sa amin, and the spiritual reality na hinanda mo para sa amin.
Patuloy kaming mamanghang. Patuloy kaming tumanaw. Mag-focus kami. Hindi sa gawa ng sanlibutan ito. Kundi sa iyong gawa. So we bring you all the glory, God. You deserve it all. We praise you, we love you, we thank you.